Hinamak na manugang. Kabanata 271 Mabilis na sinabi ni Renan, naghihintay si Direk Lee sa labas ng pinto. Papasukin ko siya at kakausapin ka ng detalyado. Siya ang pinuno ng White Dragon Sect ngayong taon, ang rehiyon ng Nanguang. Tuma-NGO si Alex Dixon, makalipas ang ilang minuto, tinulak ni Lee Tailei ang pinto at pumasok, sa likod niya ay 12-dosenang bodyguard na nakaitim. Kinaway niya ang kanyang kamay para paalisin ang mga bodyguard, pumasok sa silid, at magalang na yumuko kay Alex Dixon. Pagbati Master Dixon, bahagyang tuma-NGO si Alex Dixon at hinayaan siyang maupo. Nagbuhos si Renan ng isang tasa ng tsaa para kay Lee Tailei at nakangiting sinabi, Director Lee, dapat mong sabihin kay Master Dixon ang tungkol sa White Dragon Sect. Pagkatapos ng mahabang talumpati ni Lee Tailei, sa wakas ay nalaman ni Alex Dixon ang tungkol sa White Dragon Sect. Ang Jinling at Hai Cheng, gayon din ang tatlong nakapaligid sa lungsod, ay parehong matatagpuan sa rehiyon ng Nanguang ayon sa kanilang saklaw ng impluensya. Sa silangang rehiyon, ang ilog bilang hangganan ay tinawag na Dongchuan, at mayroon ding West Region. Karaniwang naiiba ang mga kapangyarihan ng tatlong rehiyong ito, at hindi sila nakikialam sa isa't isa. Gayunpaman, ang White Dragon Sect ay gaganapin isang beses bawat 3 taon. Ang mga kapangyarihan sa ilalim ng lupa ng tatlong rehiyon ay nagpapadala ng mga kinatawan upang makipagkumpitensya sa isa't isa. At pagkatapos ay muli nilang hahatiin ang mga kapangyarihan at timbangin ang mga kapangyarihan. Ito rin ang sandali kung kailan ang tatlong malalaking kapangyarihan ay nagpapakita ng kanilang lakas at labanan ang isa't isa ng hayagan at palihim. Noong nakaraan, si Dulong ang panahon sa rehiyon ng Nanguang at lumahok sa kompetisyon ng White Dragon Sect. Gayunpaman, 3 taon na ang nakararaan, opisyal na nagretiro si Dulong at namuhay ng walang pakialam sa Jinling, kaya, hindi na niya pinamahalaan ang mga gawain ng Jianghu. Para sa White Dragon Sect ngayong taon, lahat ng mga bayani ng Nanguang Region ay nagkakaisa na inihalal si Lee Tailei na lumahok. Ito ay dahil sa sandaling magretiro si Uncle Lung, si Lee Tailei ang magiging pinuno sa mga tuntunin ng kapangyarihan. Kahit na ang yaman ni Lee Tailei ay hindi isa sa nangunguna sa buong Nanguang Region, pagdating sa underground forces, siya lang ang nangunguna. Napasulyap si Alex Dixon sa kanilang dalawa at sinabi sa flat tone, "You want me to compete with you?" Hindi ako manggahas, si Lee Tailei at Renan ay pinagpawisan ng malamig at sabay na nagpaliwanag. Saan sila nakakuha ng lakas ng loob na hinihiling kay Master Dixon na lumaban sa entablado? Mapait na ngumiti si Lee Tailei at sinabing, Master Dixon, bagamat puno ng mga bayani ang Nanguang, kumpara sa 2 pang rehiyon, wala sila. Kahit na ikumpara ang kakayahan ko sa pananalapi sa mga tao ng 2 rehiyong ito, maituturing lang, ako, bilang mababang middle class, ang ating Nanguang ay walang gaanong sikat na tao na maikukumpara sa atin. Ikaw ang chairman ng Nanguang Chamber of Commerce, kaya gusto kitang imbitahan na mamuno. Hindi namin hahayaan ang mababa ang tingin ng mga tao sa 2 rehiyong ito sa ating Nanguang tulad ng nakaraan. Bahagyang tuma-NGO si Alex Dixon, narinig niya ang kaunti tungkol sa mga pamantayan ng 3 rehiyong ito. Sa mga tuntunin ng lakas ng ekonomiya, sa Dongchuan ang pinakamaunlad, ang mga daluyan ng transportasyon ng tubig at lupa sa rehiyon ay binuo, at sila ay pinagpala ng langit, ang mga sumusunod na pagmimina ay labis na sagana. Ilan lamang sa mga hindi gaanong boss ng coal ang niraranggo na nagtanong sa daang pinakamayayamang tao sa China, lalo na ang ilan sa pinakamayayamang tao sa Dongchuan, mayroon ding mga minahan ng ginto, pilak, at bihirang metal. Bagamat ang kanlurang rehiyon ay walang ganitong heopikal na mga pakinabang at mas mababa, ito ay suportado ng mga patakaran, ang bansa ay namuhunan ng malaki sa pagpapaunlad ng mga gusali at gusali, nakakakuha ng windmill, at mabilis na tumaas ang ekonomiya. Sa kasalukuyan, ang pinakamasama ay ang Nanguang, hindi lamang mahirap ang mga nakikita, ngunit ang ilang mga kapangyarihan ay patuloy na nakikipaglaban sa nakaraan, napakagulo noon. Sa huli, si Dulong ang nagpakalma sa panloob na alitan. Gayunpaman, ang ekonomiya ng Nanguang ay hindi kailanman umunlad, ito ay ilang mga grado na mas masahol kaysa sa West Region. Kahit na si Lee Tailei ay may 1 bilyong halaga ng mga ari-arian,
Maaari pa rin siyang ituring na isang mabigat na tao sa Nanguang, gayunpaman, kumpara sa mga mayayamang tao sa iba pang dalawang rehiyon, sinuman sa kanila ay may bilyon-bilyong dolyar na mga ari-arian, at hindi siya karapat-dapat na banggitin sa publiko. Nag-isip sandali si Alex Dixon at sinabing, sige, pupunta ako at mararanasan ang kapangyarihan ng silangan at kanlurang rehiyon. Dahil gusto niyang paunlarin ang kanyang lakas, imposibleng monopolyo niya ang rehiyon ng Nanguang. Kailangan niyang mag-isip ng paraan upang maitakda ang saklaw ng impluwensya sa iba pang dalawang rehiyon. Ito ay isang magandang pagkakataon upang malaman ang lakas ng dalawang rehiyong ito. Nang makitang sumang-ayon si Alex Dixon, sumili ang tuwa sa mukha ni Li Tailei. Bamantong hininga siya at nahihiyang sinabi, Master Dixon. To tell you the truth, si Elder Wei lang ang nasa tabi ko. Last time, natalo siya ni Yu Jinghai sa Geomantic Omen meeting. This time, nirekomenda ako ni Uncle Long sa expert, na sumali sa White Dragon Sect noong nakaraang taon. Pero kung tutuusin, ito ang unang beses kong dumalo sa pulong, hindi ko pa rin alam kung ano ang gagawin, kung handa mong ibaba ang iyong mga katayuan at pumunta doon, kahit na ako mawala, kaya ko pang panatilihin ang buhay ko sa tabi mo. Nagtaas ng kilay si Alex Dixon, ano? Ang White Dragon Sect ay isang life and death na sitwasyon. Nag-alinlangan sandali si Li Tailei at sinabi sa kanya ang totoo, White Dragon Sect is just a competition, kahit may life and death battle, hindi ako sasali, kaya lang noong pinatalsik ako sa Dongchuan, sinabihan ako ng kalaban na huwag nang pumasok muli sa buhay na ito, kung hindi, kukunin niya ang buhay ko. Nagulat na ekspresyon ang ipinakita ni Alex Dixon, kahit anong mangyari, isa pa rin si Li Tailei sa pinakamalakas na lalaki sa Nanguang, upang kitilin ang kanyang buhay, si Li Tailei ay dapat na hindi bababa sa ilang beses na mas malakas kaysa sa kanya. Bahagyang dumidilim ang mukha niya, sino naman kaya ang mayabang? Saglit na nag-isip si Li Tailei at sinabing may mapait na ngiti, pumunta na ang lalaking ito dito sa Jinling, inimbitahan niya ako doon. Kung hindi mahihirapan si Master Dixon, maaari kang sumama sa akin. Kung gayon, pumunta tayo at tingnan, dahan-daang tumayo si Alex Dixon, natatakpan ng yelo ang mukha. Ang rehiyon ng Nanguang ang kanyang teritoryo, kahit na ano, si Li Tailei ay nagtatrabaho para sa kanya ngayon, kung may mangangahas na pumunta sa kanyang teritoryo upang kitilin ang buhay ni Li Tailei, mababa ang tingin sa kanya ng taong yon. Nang makitang pumayag si Alex Dixon na sumama sa kanya, tuluyang nabitawan ni Li Tailei ang batong nakasabit sa kanyang puso. Hindi siya mapalagay ng hiling ni Alex Dixon na makipagkita sa kanya. Ngunit sa pagsama ni Alex Dixon sa kanya, biglang nakaramdam ng ligtas si Li Tailei. Sabi ni Renan, Master Dixon, nagpatawag din ako ng grupo ng mga eksperto mula sa Haicheng para i-escort ka sa White Dragon Sect para matiyak ang iyong kaligtasan. No need, magiging hadlang kung masyadong maraming tao, mat-aray na tanggi ni Alex Dixon. Kahit langgam lang ang mga tinatawag na eksperto sa kanyang harapan, kaya niyang durugin sa isang daliri. Nabalisa si Renan at mabilis na sinabi, Master Dixon. Maaaring hindi mo alam ito, noong nakaraang pagkakataon, sumali si Uncle Long sa White Dragon Sect kasama ang isang walang katulad na eksperto at natalo ng pamilya Chen ng Dongchuan. Siya ay nasa pangalawa, at ang Western Regions pangatlo ang pamilya yan, noon pa man ay hindi siya kumbinsido, sinasabing natagpuan na ng pamilyang yan ng West Region ang gruesome ghost sect ngayong taon, walang nakakaalam kung anong mga kondisyon ang kanilang ginamit, hinikayat nila ang King of Ghosts na lumabas ng bundok, kakaiba ang mga kilos ng gruesome ghost sect, at napakalakas din ng King of Ghosts, magsama tayo ng maraming tao, mas ligtas ito. Kakalakad pa lang ni Alex Dixon sa pinto nang marinig niya ang sinabi ni Renan, agad siyang lumingon at tinitigan si Renan. Ang mga taong inimbitahan ng West Region ay mula sa gruesome ghost sect. Oh, nagulat si Renan, hindi niya alam na mali ang sinabi niya. Kumunat ang noo ni Alex Dixon, tinamaan niya ng kidlat si Yu Jinghai sa panahon ng pagtitipon ng hangin at ulap, pagkatapos noon, ang kanyang nakitang kapatid na si Ching Yunshos, ay pumunta sa Jinling para maghayganti at sinubukan siyang saktan, gayunpaman, ang kanyang kaluluwa ay umalis sa kanyang katawan at pinatay ni Alex Dixon.
Bago mamatay si Ching Yunshos, nagpakawala siya ng malungkot na alulong at sinabi na hindi siya pababayaan ng gruesome ghost sect. Ito kaya ang gruesome ghost sect. Si Lee Tailei ay mukhang kinakabahan at maingat na nagtanong, Master Dixon, nakipag-usap ka na ba sa gruesome ghost sect na ito dati? Walang pakialam na sinabi ni Alex Dixon, napatay ko na ang 2 disipulo ng gruesome ghost sect, sa halip na hintayin ko silang dumating, maaari ko na rin silang hanapin para maiwasan ang gulo. Ano, nakita na ni Master Dixon ang mga tao ng gruesome ghost sect? Namutla sa takot si Renan. Hindi niya alam na nasa Geomantic Omen meeting si Alex Dixon. Kabanata 272. Ang gruesome ghost sect ay walang katulad na mabangis. Ang mga disipulo ng gruesome ghost sect ay may kakaibang kakayahan. Hindi lamang nila matawagan ang hangin at ipatawag ang ulan, ngunit maaari rin silang pumatay nang hindi napapansin. Ang taong gusto nilang patayin, kahit ang kalaban ay kumuha ng pinakamakapangyarihang bodyguard, wala pa ring silbi. May dating isang coal boss sa West Region na kahit papaano ay nasaktan ang mga tao ng gruesome ghost sect, sa takot na maghayganti ang kabilang partido, gumastos siya ng 80 milyon para kumuha ng 40 retiradong bodyguard, gumastos din siya ng malaking halaga para magtayo ng hindi matatakasan na lambat na nakapalibot sa villa. Gayunpaman, nang gabing yun, siya ay natagpuang namatay ng malungkot sa villa, at ang kanyang ulo ay nawawala. Sa lupa, may 3 malalaking salita na nakasulat sa dugo. Huwag tularan, nakakatakot na ghost sect, nagulat ang mga mangangalakal ng 3 distrito sa kakaibang sektang ito, wala silang lakas ng loob na i-provoke ito. At si Alex Dixon ay nakapatay ng 2 tao mula sa gruesome ghost sect, at kahit na umatras ng hindi nasaktan. Nang inig ang puso ni Renan, at lalo siyang naging magalang kay Alex Dixon. Pagkaraan ng ilang sandali, sinundan ni Alex Dixon si Lee Tailei palabas ng Chindian Pavilion, at sumakay ng sasakyan patungo sa mga suburb. Naghihintay doon ang taong gustong kumitil sa buhay ni Lee Tailei. Sa kotse, si Lee Tailei, na kadalasang kalmado at kahanga-hanga, ay medyo kinakabahan at patuloy na nagpupunas ng kanyang pawis. Sinulyapan siya ni Alex Dixon at mahinang nagsalita, "Sino ang nagbanta sa iyo?" Pinunasan ni Lee Tailei ang kanyang malamig na pawis at sinabing may mapait na ngiti, ito ang pamilyang Chen ng Eastern State. Saglit na nag-isip si Alex Dixon at sinabing, "Oh," casual niyang sabi, "yung pamilyang iyon na hindi ganoon kalakas, takot ka rin sa kanila." Isang pamilya na hindi ganoon kaganda, nahiya si Lee Tailei at halos hindi alam kung paano sumagot. Silangan, Chen, Xian, sino ang hindi nakakaalam na dalawa ito ang 2 pinakamakapangyarihang pamilya sa rehiyon? Ang pinakamayaman sa Dongchuan at ang pinakamakapangyarihang Chen family, ang kayamanan lang nila ay 12 dosenang, kahit na daan-daang beses na mas malaki kaysa sa kanya. Hindi banggitin na ang padre de pamilya ay lubhang makapangyarihan, sa isang pangungusap, maaari niyang utusan ang lahat ng mga bayan ng Eastern State, pati na rin ang buong Merchant Union, kahit na ang pinuno ng Western Region ay maaaring magbigay sa kanya ng kanilang mukha. Gayunpaman, pagdating kay Alex Dixon, talagang naging ang pamilya na hindi ganoon kagaling. Ito ay hindi alam kung ito ay dahil Alex Dixon ay hindi gaanong alam tungkol sa Chen family, o dahil ang kanyang background ay talagang hindi maarok, sa totoo lang ay hindi man lang siya naglagay ng malaking pamilya tulad ng Chen family sa kanyang mga mata. Si Lee Tailei ay hindi nang ahas na maghinala, ngunit nahulaan niya na ito ay dapat nahuli. Lalo siyang naging magalang kay Alex Dixon, at mas naging magalang ang kanyang saloobin. Si Alex Dixon ay nag-iisip tungkol sa paggamit ng King of Ghosts, nang makita niya na si Lee Tailei ay nanginginig sa takot, naisip niya na si Lee Tailei ay natatakot sa Chen family, casual niyang sinabi, "Kung ang Chen family ay maglakas loob na magsisimula ng massacre sa Nanguang Region, ito ay magiging kawalang galang sa akin, ang ganitong pamilya ay hindi kailangang manatili sa mundong ito, ito ay agad na maaalis." Salamat, Master Dixon, lubos ang pasasalamat ni Lee Tailei. Gayunpaman, nag-alinlangan siya sa kanyang puso. Tanggalin ang pamilya Chen, yun ang numero 1 pamilya sa Dongchuan. Talagang inilarawan ni Alex Dixon ang pagpuksa sa pamilya ng casual, alam ba niya ang background ng Chen family?
Gayunpaman, hindi nang ahas si Li Tailei na magtanong, lihim siyang nagpasya na dadalhin niya ang mga eksperto ni Renfeng sa White Dragon Sect, kung may nangyari, masisiguro nito ang kaligtasan niya at ni Master Dixon. Ang ipinangakong lokasyon ay sa Wanghai Building. Sumama sina Alex Dixon at Li Tailei, ngunit ang kabilang partido ay wala pa ring nakikita. Pagkaraan ng 40 minuto, dahan-daang dumaan ang isang grupo ng mga sasakyan na pinangungunahan ng Bentley. 7 o 8 bodyguard ang unang tumalon mula sa mga sasakyan at tumayo sa magkabilang gilid sa maayos na paraan. Kakatapos lang ng ulan at medyo basa ang lupa, kumuha pa ng red carpet ang isang assistant at inilapag ito sa lupa bago maingat na binuksan ang pinto ng kotse. Lumabas sa kotse ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kakaibang aura at humakbang pasulong. Sa likod niya ay isang masiglang lalaki na nasa edad na 50 anyos na nakasuot ng mountain suit. Mabilis na lumapit si Li Tailei sa kanya at nagkusa na iabot ang kanyang kamay. "Hello, Direk Chen." Gayunpaman, hindi man lang siya nilingon ng lalaki, diretso siyang lumagpas sa kanya at naglakad hanggang sa bulwagan. Umupo siya sa main seat. Ilang bodyguard ang nakatayo sa likod ng nasa katanghaliang gulang na lalaki habang nasa likod ang kanilang mga kamay. Kanina lang tumakbo ang assistant at proud na sinabi kay Li Tailei, "Boss Li, gusto ni Chief Chen na pumunta ka at mag-usap." Si Li Tailei ay mukhang napahiya, ngunit ayaw niyang magalit. Humingi siya ng paumanhin kay Alex Dixon, "Master Dixon, ikinalulungkot ko talaga dahil pinahirapan kita. Siya ang patriarch ng pamilyang Chen sa Eastern State, Chen Yuanwu." Bahagyang tuma-NGO si Alex Dixon, naisip niya na talagang maluho ang pamilya Chen, hindi nila inilagay si Li Tailei sa kanilang mga mata. Habang naglalakad pasulong si Li Tailei at magsasalita na sana, inilagay ni Chen Yuanwu ang tasa ng tsaa sa mesa at sinabing, hindi man lang tinataas ang kanyang mga talukap, "Li Tailei, narinig ko na kinakatawan mo ang Nanguang para lumahok sa White Dragon Sect." Tama yan, walang ekspresyon si Chen Yuanwu, bigla siyang umisi at sinabing casual, "Ano, nakalimutan mo na ba ang sinabi mo noong umalis ka sa Dongchuan?" "Hindi ako maglakas loob na kalimutan," sabi ni Li Tailei sa malalim na boses. "Noon, abala ako sa pagtatrabaho sa ilalim mo, dahil nagalit ako sa iyo. Pinalayas ako sa kumpanya at iniwan ang Dongchuan. Isa pa sinabi mo sa akin na kung bumalik ako ulit sa Dongchuan, siguradong kitilin mo ang buhay ko." "Hehe, since naalala mo, bakit ka pa bumalik?" Bahagyang dumilim ang mukha ni Chen Yuanwu, at mahinang sinabi niya, "Sa tingin mo ba ay kaya mo akong labanan ng direkta dahil sa maayos lang ang kalagayan mo sa Nanguang? Huwag mong kalimutan, isa ka lang sa tabi ko, lahat ng mga taon na ang nakalipas. At ngayon gusto mong bumalik at kagatin ang aking Panginoon." Namula ang mukha ni Li Tailei, tiniis niya ang panunuya at sinabing, "Chief Chen, pinagkatiwalaan ako ng lahat ng babae ng Nanguang, wala akong choice kundi katawanin si Nanguang at sumali sa White Dragon Sect, hindi na ako babalik sa Dongchuan." Nakangiting sinabi ni Chen Yuanwu na hindi isang ngiti, "Li Tai, ako ang young master ng Chen family noong nakaraan, at ikaw ang naging errand boy ko. Kahit na ikaw ay matalino at masipag, hindi ka mas mahusay kaysa sa akin, hindi akalain ko na ikaw pala ang magiging pinuno ng Nanguang, kung magsusumikap ka sa hinaharap, baka maabot mo ang kalahati ng aking mga nagawa." Malaki ang pagkakaiba ng edad nilang dalawa. Gayunpaman, si Chen Yuanwu ay may tono ng pananalita sa isang junior, at wala siyang pakialam dito. Tiniis ni Li Tailei ang pang-iinsulto at sinabing, "Salamat, Chief Chen, sa iyong pag-aalaga sa nakaraan. Lagi kong tatandaan ito sa aking puso." Hindi siya pinansin ni Chen Yuanwu, parang hindi niya narinig ang sinabi niya. Mahina niyang sinabi, "Hindi na kailangang mambola, dati, masunurin ka sa akin, marami na rin akong narinig. Ngayon, parang tumigas na ang mga pakpak mo, at hindi ka nakikinig sa akin, hindi na." Sa sandaling ito, ang elder sa gitnang kasuutan ng bundok na nakatayo sa likod ni Chen Yuanwu ay nagsabi sa malalim na boses, "Li Tai, dahil sa relasyon niyong Panginoon lingkod, si Chief Chen ay dumating upang sabihin sa iyo na gusto niyang umalis ka sa White Dragon Sect." Sumimangot si Li Tailei at sinabi sa malalim na boses, "Hindi ako aalis sa White Dragon Sect, hindi ako lingkod ni Director Chen, nagtatrabaho lang ako sa ilalim niya. Isa pa, kapag kausap ko si Chief Chen,
ito ang pinakamabuti para sa mga yon, na hindi kasali para tumahimik. Tumingin si Chen Yuanwu mula sa itaas, kaya niya pa rin itong tiisin, ngunit kahit ang mga nasasakupan ni Chen Yuanwu ay minamaliit siya, si Li Tailei ay labis na nagalit sa kanyang puso. Si Elder Hu ay isang iginagalang na tao, isang mahalagang tao sa akin, nagdilim ang mukha ni Chen Yuanwu, malamig siyang sumigaw, Li Tai, inuutusan kitang humingi ng tawad kay Elder Hu ngayon. Nagtaas baba si Elder Hu, at puno ng pagmamalaki ang kanyang mukha. Ang mukha ni Li Tailei ay mapatla, at ang kanyang dibdib ay kumakabog pataas at pababa. Kahit na siya ay nagtatrabaho kay Chief Chen noon, hindi na siya katulad ng dati, kinakatawan niya ang underground forces ng Nanguang. Gayunpaman, mababa pa rin ang tingin ni Chen Yuanwu sa kanya, nakaramdam ng galit si Li Tailei, ngunit alam niyang masyadong mahina ang kanyang lakas, tiniis lang niya ito at sinabing, Chief Chen, hindi ako hihingi ng tawad, tiyak na sasali rin ang White Dragon Sect, kung dumating lang si Chief Chen para babalaan ako, masasabi ko lang na iba na ngayon, mas matagal ng miyembro ng iyong kumpanya, gawin mo ang gusto mo. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at aalis na sana. Sinabi ni Chen Yuanwu nang hindi man lang itinaas ang kanyang ulo, ikaw ang aso ng aking nasasakupan noong nakaraan, at ganoon din ito ngayon. Isang grupo ng mga bodyguard ang humarang sa pinto ng may harang, at agresibong sumugod kay Li Tailei. Nagbago ang mukha ni Li Tailei, dumating siya upang makita si Chen Yuanwu, at dahil sa kanilang pagkakaibigan noon, isang driver lang ang kanyang dinala. Hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay hindi magbibigay sa kanya ng mukha, at talagang gusto siyang pilitin na humingi ng tawad, nang malapit nang sumugod ang bodyguard, isang mahinang boses ang narinig, Chen Yuanwu, kahit na gusto mong bugbugin ang isang aso, kailangan mong tingnan ang may-ari, at saka, si Li Tailei ang aking mga tao, hindi isang taong maaari mong ilipat ayon sa gusto mo. Kabanata 273 sa tunog na ito, isang bugso ng hangin ang umihip sa kanila na parang hindi nakikitang pader, na pumipilit sa mga bodyguard na umatras ng ilang hakbang. Master Dixon, biglang nagpakita ng saya ang mukha ni Li Tailei, at mabilis itong naglakad papunta sa gilid niya. Bahagyang tuma-NGO si Alex Dixon at tumingala. Ang tasa ng tsaa sa mesa ay binaligtad ng malakas na hangin at tumalsik sa suit ni Chen Yuanwu. Walang galit sa mukha niya. Parang tanglaw ang mga mata niya habang nakikita si Alex Dixon. Nagtinginan sila ni Alex Dixon sa isa't isa sa kalmado at kalmadong paraan. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang tumawa si Chen Yuanwu at mahinang nagsabi, Alex Dixon, narinig ko ang tungkol sa iyo, ngunit ngayon ay parang ganoon ka na. Si Alex Dixon ay presidente na ngayon ng Nanguang Merchant Union, alam niyang simula nang dumating ang kabilang partido sa Jinling, tiyak na inimbestigahan na rin siya nito. Naku, sabi niya, hindi mahalaga kung ano ang iniisip mo sa akin, gusto ko lang sabihin sa iyo. Kahit sino man ito, kung manggahas silang kumilos ng mabangis sa Nanguang, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang galang. Biglang sumigaw ang nakatatandang nakasuot ng damit na nasa gitna ng bundok, munting brat, ang lakas ng loob mong maging bastos. Elder Hu, hindi mahalaga. Kinawayway ni Chen Yuanwu ang kanyang kamay. Sinabi niya kay Alex Dixon, inimbestigahan na kita. Ikaw ay matrilocal na manugang mula sa Liwes family of Jinling. Nagawa mong gumawa ng pangalan para sa iyong sarili sa mundo ng negosyo ng Jinling, at nagawa mo pa ibagsak si Liwei Yiqian, siya ang naging pinuno ng Merchant Union, ang iyong lakas ay halos katulad ng kay Li Tai noong nakaraan, ito ay mas mahusay kaysa sa kanya. Ngunit hindi mas mahusay, para sa kapakanan ni Chen Xiaojiao, hindi ako makikipagtalo sa iyo. Ngunit mula ngayon, hanggat muli kang makalapit kay Xiaojiao, sisiguraduhin kong masisira ang ulo mo. Chen Xiaojiao, kumunat ang noo ni Alex Dixon, ang kanyang mga mata ay parang kidlat habang nakatingin kay Chen Yuanwu. Sa sandaling ito, malamig na bumuntong hininga ang elder sa gitnang bundok, Chief Chen, ang kanyang tiyuhin. Bumilis ang isipan ni Alex Dixon at nagulat siya. Alam niyang namatay na ang mga magulang ni Chen Xiaojiao at sinundan niya ang kanyang lolo, si Shou Changqi, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng ganoong pamilya. Malamig ang ekspresyon ni Chen Yuanwu habang sinabi niya,
Kahit ano paman, si Chen Xiaojiao ay kadugo pa rin ng aking pamilyang Chen, wala kang karapatan at walang kapangyarihan, at wala kang sapat na pera, hindi ka kwalipikadong pakasalan siya. Kapag ang aking Chen ang pamilya ay nagpakasal sa isang anak na babae, maliban sa isang maayos na pamilya, ang kabilang partido ay kailangan ding magkaroon ng 10 bilyong halaga ng mga ari-arian, hindi mo ito karapat-dapat. Malamig na tinignan siya ni Alex Dixon ng ilang segundo, tapos biglang ngumisi. Masyadong mababa ang kondisyong ito, ang mga ari-arian ng Dixon family ay kumalat sa buong mundo at naging malaking kapital para sa ating bansa, ang halaga nito sa isa ay lumampas na sa 10 bilyon. Ang isang 10 bilyon lamang ay mga ari-arian lamang ng isang kumpanya sa ilalim ng Dixon family. Naisip ni Elder Hu na nagsisinungaling si Alex Dixon, at bakas sa mukha niya ang galit. Gayunpaman, ngumiti si Chen Yuanwu at umiling, sinabing, sa mundong ito, maraming tao ang hindi alam kung ano sila. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang tulad mo. Malamig na sabi ni Alex Dixon, pinagkatiwalaan lang ako ni Elder Shou na alagaan si Chen Xiaojiao, wala akong halaga sa kanya, at saka, kasal na ako, kahit na ang anak ng pamilya mong si Chen ay magkusa na maghatid ng mga gamit sa akin, hindi siya papasok sa mga mata ko. Sa sandaling mawala ang kanyang boses, nagbago ang ekspresyon ng dating kalmado na si Chen Yuanwu, at ang galit ay sumilay sa kanyang mga mata. Agad na humakbang si Elder Hu, Chief Chen, hayaan mo akong turuan ng leksyon ang walang alam na batang ito. Patuloy na nagbabago ang ekspresyon ng mukha ni Chen Yuanwu habang nakikita si Alex Dixon. Pagkaraan ng ilang segundo, pinigilan niya ang kanyang galit at walang pakialam na sinasabi, ito ang teritoryo ng Nanguang, kung makikipagtalo ako sa gayong binata, ito ay magiging biro sa iba. Pagkatapos sabihin yon, sinabi niya kay Alex Dixon, Mr. Dixon is so arrogant, do you dare to make a bet with me? Malamig na sabi ni Alex Dixon, ano ang gusto mong taya? Pupunta tayo sa White Dragon Sect, magpapadala tayo ng mga taong maglalaban sa entablado, kapag natalo ako, ibibigay ko ang 2 kamay ng pamangkin ko at papakasalan kanya bilang asawa. Sumimangot si Alex Dixon at tatanggi na sana nang marinig niya ang determinadong boses ni Chen Yuanwu. Kung matalo ka, magpasakop ka sa akin, halika sa tabi ko at uutusan ko ang mga tao sa paligid ko. Dahil sa mga salitang ito ay hindi napigilan ni Li Tailei ang sarili habang galit na sumisigaw, Chen Yuanwu, mangyaring igalang si Master Dixon, bawiin mo ang iyong mga salita. What, you don't dare? Si Chen Yuanwu ay may malabong ngiti sa kanyang mukha. Mahinang sinabi ni Alex Dixon, natatakot akong matatalo ka ng husto, kapag dumating ang oras na iyon, matatalo ka sa akin, at hindi na makakapag-asawa ang iyong pamangkin, hindi ba makakasama yun kay Xiaojiao? At saka, kung ako ay magiging ministro, natatakot ako na walang sino man sa Eastern at Western Free Realms ang maglalakas loob na manguna, natatakot ako na hindi mo ito magagawa. Maging ang Chen clan ay isang middle-class clan lamang sa kanyang paningin, ito ay hindi pagbanggit sa lahat. Pinigilan ni Chen Yuanwu ang kanyang galit at nakangiting sinabi, ako, Chen, ay tutuparan ko ang aking salita, umaasa din ako na tutuparan mo ang iyong pangako, huwag mong babalikan ang iyong salita tulad ng dati kong mga tagapaglingkod. Malamig niyang sinaway muli si Li Tailei, papaalalahanan kita, kung naghahanap ka ng sarili mong kamatayan, dapat kang pumunta sa Dongchuan, kung gayon, huwag mo akong sisihin sa hindi pag-aalaga sa relasyon ng amo at katulong, sisiguraduhin kung hinding-hindi ka makabalik. Pagkasabi noon ay hindi na niya nilingon ang dalawa, at humakbang palabas ng pinto. Sanay na sanay ang mga bodyguard, at sa ilang segundo, wala na silang lahat. Nang lumabas si Elder Hu, hindi niya maiwasang mapag-alitan, Alex Dixon, napakayabang mo, noong una, pumunta si Director Chen sa Jinling para tingnan kung anong klaseng tao ka. Gusto mong alagaan, hindi mo alam kung paano magpahalaga sa mga pabor. Kapag pinalampas mo ang isang magandang pagkakataon, tiyak na pagsisisihan mo ito sa mangyayari. Malamig na sabi ni Alex Dixon, nasabi ko na rin na asawa ko lang ang iniintindi ko. The Chen family is not worth mentioning in my eyes. Mayabang, galit na sigaw ni Elder Hu at umalis na may haplos sa kanyang manggas. Pagkaalis ni Chen Yuanwu,
Nakaramdam ng pagkabalisa si Lee Tailei sa kanyang puso, lumakad siya pasulong at sinabing may mapait na ngiti, Master Dixon, sinusubukan siya ni Chen Yuanwu na umalis, bakit kailangan mong ibaba ang iyong sarili sa kanyang antas? Tanong pabalik ni Alex Dixon, sa tingin mo matatalo ako? Ito, namanhid ang anit ni Lee Tailei, hindi siya nang ahas na sabihin na matatalo si Master Dixon, maingat niyang sinabi, hindi alam ni Master Dixon na si Elder Hu, na nasa tabi niya, ay isang walang katulad na dalubhasa. Noong nakaraan, sa White Dragon Sect, si Elder Hu ang nangunguna sa bawat taon, walang makakatalo sa kanya. Nakangiting sabi ni Alex Dixon, then he will lose this year. Nang makita ang kanyang confident na tono, napabuntong hininga na lamang si Lee Tailei sa kanyang puso, natatakot siya na hindi talaga alam ni Alex Dixon ang lakas ni Elder Hu. Walang sino man sa Eastern at Western Free Realms na hindi nakakaalam tungkol kay Chen Beiyan sa Timog. Si Elder Hu, na nakatayo sa tabi ni Chen Yuanwu, ay naging kampyon ng White Dragon Sect ng 3 magkakasunod, siya ay napakahusay. Noong huling pagkakataon sa White Dragon Sect, ang pamilya yan ay gumugol ng 1 bilyon para kumuha ng isang ermitanyong magsasaka. Natapakan na ng ermitanyo ang mga alon at dumating, sumipol ang hangin at kidlat sa tabi niya, dahilan para sumigaw sa alarma ang buong audience. Gayunpaman, nasuntok ni Elder Hu ang kanyang dibdib sa wala pang 10 galaw at pinatay siya kaagad. Natahimik ang karamihan, laking gulat nila kaya hindi sila makapagsalita. Ayon sa mga alingaw-ngaw, si Elder Hu ay higit sa 5 taong gulang lamang, sa katunayan, ang kanyang pag-asa sa buhay ay 105 taong gulang na. Siya ay nilinang sa loob ng 100 taon at ang kanyang mga kasanayan ay malalim. Gaano man kalakas si Alex Dixon, nasa 20s pa lang siya. Kahit na kaya niyang ipatawag ang Heaven Thunder, ang kanyang cultivation ay medyo mababaw pa rin. Kinabahan si Lee Tailei, ngunit hindi siya naglakas loob na magsabi ng kahit ano, naiisip lang niya ito ng palihim, pagdating ng oras, maaari niyang isama ang grupo ng mga eksperto na kinuha ni Renan, pati na rin ang mga makapangyarihang eksperto na ipinadala ni Uncle Long, halos hindi nila maprotektahan ang kanyang sarili at si Master Dixon. Pag-uwi ni Alex Dixon, may napansin siyang kakaiba. Pagtingin niya sa windowsill, tumindi agad ang balahibo niya. Wala na yung flower pot, sa loob, may mga binhi na binhing nakatanim sa itim at puting mga bato, hindi mabibili ng salapi. Sa sandaling ito, pumasok si Jane Lewis, na nakasuot ng puting bathrobe, habang pinupunasan ang kanyang buhok. Agad na tanong ni Alex Dixon, Mace, nasaan ang flower pot na inilagay ko sa windowsill? Tinapon ito ni nanay. Napaupo si Jane Lewis sa kama at sinabing, wala ka rito kaninang umaga. Naglilinis si nanay sa bahay, nakita niyang nagtanim ng mga bulaklak at pinagalitan ka ng matagal. May hindi na napigilan ni Papa at itinapon na ito ni nanay. Natigilan si Alex Dixon sa kinatatayuan at halos gustong sakalin si Helena hanggang mamatay. Kabanata 274 saan itinapon ni nanay. Gusto niyang ibenta ito sa mga kolektor, ngunit ayaw nila, kaya hinayaan niyang itapon ito ni tatay sa Mount Kun. Sabi ni Jane Lewis na may paghingi ng tawad, napakamahal ng mga bulaklak sa palanggana di ba? Bibili ako ng isa pang palanggana para sayo bukas. Pupunta ako at hahanapin ko. Hindi na nakapagsalita pa si Alex Dixon at agad na lumabas ng pinto. Hindi inaasahan ni Jane Lewis na ganoon kalaki ang magiging reaksyon niya. Nababalisa siyang tumayo at sumigaw. Huwag kang pumunta, nabasag ng nanay ko ang palayok ng bulaklak. Ibinuhos niya yun at hinalungkat. Gusto niyang makita kung may pribadong pera ba na nakatago sa palayok. Siguradong hindi mo magagawa, para hanapin kung pupunta ka. Sasamahan kita sa palengke ng bulaklak para bumili bukas. Nang marinig ang boses ni Jane Lewis sa likuran niya, lalong naging balisa ang kalooban ni Alex Dixon. Paano mabibili ang langit at lupa na mga buto ng espiritu? Nagsisi siya na iniwan ang palayok ng bulaklak sa bahay, kung alam niya ng mas maaga, inilipat niya ito sa villa sa tuktok ng bundok at hinayaan si Uncle Lee na tingnan itong mabuti. Si Alex Dixon ay sumugod sa Kun Mountain pagkalabas niya ng bahay. Buti na lang at hindi malayo sa likod ng bahay niya, ang kanyang mga paa ay kasing bilis ng paglipad, at wala pang 5 minuto ay umakyat siya sa bundok. Ang kagubatan sa gabi ay tahimik,
at ang nagniningas na ulap sa kalangitan ay matingkad na pula. Inilabas ni Alex Dixon ang lahat ng mga katangian ng enerhiya sa kanyang katawan at ito ay nasa lahat ng direksyon. Sa wakas ay naramdaman niya ang isang maliit na depresyon sa timog ng bundok. Nagkaroon ng mahinang tugon mula sa negatibong enerhiya. Agad naman siyang nasasagasaan, tulad ng inaasahan. Sa isang tumpok ng dumi, mayroong isang pira-pirasong palayok ng bulaklak. Pero natigilan si Alex Dixon, nakita niya talaga ang dalawang puting usbong na nag-drill sa lupa, na may dalawang dahon sa ibabaw nito, ang mga dahon ay pinalapot ng kristal na hamog. Tuwang-tuwa si Alex Dixon, ilang araw na niyang itinanim ang dalawang namumula na binhing ito. Ngunit hindi sila tumubo, hindi niya inaasahan na sisibol ang mga ito matapos itapon sa kabundukan. Ang bundok kon ay malayo sa lungsod, ang kagubatan ay napuno ng mahinang enerhiya, napakadalisay noon. Napaisip si Alex Dixon sa sarili, hindi kaya kailangan ng mga nag-iisip na binhi upang tumubo at sumisipsip ng pinakadalisay na nag-uukol ng enerhiya sa natural na mundo. No wonder hindi rin nagtagal kahit diniligan niya ito at pinataba. Sa sandaling ito, naramdaman ni Alex Dixon ang isang alon ng pagbibigay ng enerhiya, napakalakas nito na halos masuffocate siya. Nagulat siya, posible kayang may lugar kung saan nagtitipon ng spiritual chi sa bundok na ito. Gayunpaman, napagtanto ni Alex Dixon na ang espiritong enerhiya na ito ay nagmula sa hamog sa mga dahon, lalo siyang nagulat. Yumuko siya at pinagmasdan ng mabuti, gaya ng inaasahan, hamog sa dahon ay tila natipon ang lahat ng diwa ng kapaligiran na enerhiya, ito ay puno ng enerhiya. Nagulat si Alex Dixon, ito marahil ang espiritual na hamog na nabuo sa pamamagitan ng pagsipsip sa diwa ng langit at lupa nang tumubo ang mga nabuong binhi. Nakita niya ang paglalarawan ng gayong espiritual na hamog sa siyam na malalim na kasulatang langit. Ito ay isang pinakamataas na kayamanan para sa paglilinaw. Hindi lamang ito tumagal ng maikling panahon, ngunit ito rin ay nagkalat kaagad sa pagsikat ng araw. Higit pa rito, ito ay isang bagay na maaari lamang makatagpo ng pagkakataon at hindi hinahanap. Hindi niya inaasahan na hindi inaasahang itapon ng kanyang biyenan ang palayok ng bulaklak kapalit ng hindi inaasahang pagkikita. Tunay na isang blessing in disguise, walang pag-aalinlangan, maingat na isinawsaw ni Alex Dixon ang spiritual dose sa kanyang daliri at nilunok ito. Boom, isang malakas na enerhiya ang agad na pumasok sa kanyang katawan. Nagdilim ang paningin ni Alex Dixon at bumagsak siya sa lupa. Ang kanyang kaluluwang katawan ay tila humiwalay sa kanyang katawan, lumulutang sa isang malawak na kalawakan. Ang lahat ng mga kalawakan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Nagulat pa si Alex Dixon nang makita ang isang mahaba, walang katapusang ilog ng oras na dumadaloy sa ilalim ng kanyang mga paa, na nabuo ng mga fragment ng lahat ng nabubuhay na bagay sa mundo. Ang liwanag at mga anino ay dumaan sa ilog ng panahon. Laking gulat niya sa kanyang puso, sa harap ng lumikha, ito man ay ang kanyang sarili o ibang may gawa, silang lahat ay isang maliit na butil lamang ng alabok sa mundo, hindi na kailangang banggitin. Sa pagtingin sa mabituing kalangitan sa ilalim ng kanyang mga paa, naramdaman din ni Alex Dixon na ang mga acupoint sa kanyang katawan ay tumutugma din sa mga bituin. Mayroong 7 pangunahing acupoint sa kanyang katawan na talagang umalangaw sa Big Dipper, sunod-sunod na nagliliwanag. Nakahiwalay na ako sa mortal embryo at nagal inang ng immortal physique. Nagulat si Alex Dixon at hindi napigil ang mapasigaw sa tuwa. Ayon sa pamamaraan ng paglilinang ng 9 Profound Heaven Scripture, ang mga acupoint sa katawan ng isang tao ay nilikha ni Noah noong nilikha niya ang kalawakan. Gayunpaman, imposible para sa mga mortal na tumugon sa langit at lupa. Tanging kapag ang immortal body ay napino at nabasag ang mortal na mundo, ang acupuncture point sa katawan ay tumutugma sa mga bituin at gagamitin ang kapangyarihan ng mga bituin upang linangin. Tuwang-tuwa si Alex Dixon, hindi niya akalain na kahit isang patak ng spiritual do ay makakatulong sa kanya na makapasok sa kaharian. Bagamat 7 acupoints pa lang ang naiilawan niya, ang kanyang cultivation ay nakarating na sa maagang yugto ng foundation establishment at umabot sa kalagitnaan hanggang huli na yugto ng foundation establishment.
At ang kanyang habang buhay ay umabot din sa 100 taon ng buhay ng tao, na umabot ng higit sa 350 taon. Madilim na ang langit, ang kalangitan sa gabi ay napuno ng 10,000 bituin. Pumikit si Alex Dixon at humiga sa damuhan, basang-basa ng hamog ang kanyang damit. Bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata, ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng kidlat. Boom! Isang malakas na alon ng espiritong enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Sa Alex Dixon bilang sentro, lahat ng puno sa loob ng 10 metro ay nabali at nahulog sa isang bilog. Dahan-daang tumayo si Alex Dixon, ang kanyang mga damit ay gumagalaw ng walang hangin at ang kanyang mga katangian na enerhiya ay lumalakas. Naabot na niya ang gitna at huling yugto ng foundation establishment. Sayang naman ang spiritual do, isang patak lang, kung may isa pang pagbaba, siya ay tumuntong sa yugto ng core formation at nabuo ang golden core sa kanyang dantian. Sa oras na yun, magagawa niyang pamunuan ang grupo sa mortal na mundo, at walang makakatalo sa kanya. Yumuko si Alex Dixon at maingat na pinulot ang 2 spirit seedlings, mabilis siyang naglakad papunta sa villa sa bundok. Sa paligid ni Helen, hindi siya nang ahas na itanim muli ang mga bahay na naglalagay ng punla. Sa pagkakataong ito, binasag niya ang palayok ng bulaklak. Sa susunod, maaari niyang itapon ang mga pagsusuri na punla sa brazier. Mahigit 1 oras na paglalakbay, naglakad si Alex Dixon sa hangin at tumapak sa damuhan. Inabot lang siya ng 1 minuto bago makarating sa entrance ng villa. Pagtalon pa lang niya sa pader, isang malamig na boses ang biglang tumunog. "Sino ta?" Lumingon si Alex Dixon at nakita niya ang mapusok na ugali ni Uncle Lee, akmang susuntukin niya ito. Nang makita niya ang mukha ni Alex Dixon, mabilis na napatigil si Uncle Lee, yumuko siya at may paggalang na sinabi, "Boss Dixon, hindi ko alam nandyan ka pala, patawarin mo ako." Ikinaway ni Alex Dixon ang kanyang kamay. Si Uncle Lee ay sumunod sa kanyang utos at binantayan ang mansyon. Si Uncle Lee ay may tiyak na antas ng cultivation base, kaya agad siyang lumabas nang marinig ang kaguluhan. Utos niya, "Maghanap ka ng 2 paso, itatanim ko ang 2 bulaklak na ito sa villa. Ang 2 bulaklak na ito ay ipinagkaloob sa kanila. Dapat mong bantayan, huwag hayaang may mangyari." Nakita rin ni Uncle Lee ang mga bulaklak sa kanyang kamay. Bagamat hindi niya alam kung ano ang mga iyon, sa seryosong ekspresyon ni Alex Dixon, alam niyang napakamahal ng 2 bulaklak na ito. Agad siyang yumuko at sinabi sa malalim na boses, "Boss Dixon, please rest assured. Siguradong babantayan ko ang bulaklak na ito, kung sino man ang maglalakas loob na manakawan ako, poprotektahan ko sila kahit kailangan kong ipagsapalaran ang buhay ko." Tuma-NGO si Alex Dixon, alam niyang pagkatapos na gumaling ang mga dating sugat ni Uncle Lee, hindi na siya katulad ng dati. Kahit na hinanap nila ang buong Jinling City, mabibilang sa isang banda ang mga taong makakatalo kay Uncle Lee. Tumingala siya at nakita niyang nakaupo ang villa sa tuktok ng bundok. Isang kagubatan ang paligid. Ito ay isang kayamanan na lupain na maaaring sumipsip ng mga katangian na enerhiya ng langit at lupa. Sa lilam ng puno sa di kalayuan, mayroon ding maliit na villa na binili noon ni Li Wei's Mingfeng. Gayunpaman, ang Li Wei's family ay nahulog, at ang villa ay na-auction. Si Li Wei's Mingfeng ay wala kahit saan. Binawi ni Alex Dixon ang kanyang tingin at naisip, kung gagawing magic formation ang villa niyang ito at na-absorb ang spiritual energy ng langit at lupa, makakapagpatubo ito ng 2 bulaklak. Agad niyang tinawagan si Sung Yulua, na hiniling na bilhin ang hilaw na jade quintessence stone. Upang makagawa ng magic formation, dapat mayroong halaga ng natural na katangian ng enerhiya, at ang natural na isang malaking enerhiya na pinakamalakas ay hindi maruming jade na bato. Pinlano niyang ibaon ang hilaw na bato sa ilalim ng lupa at lumikha ng hanay ng pagtitipon ng mga espiritu. Si Sung Yulua ay naliligo, nang matanggap niya ang tawag ni Alex Dixon, mabilis siyang umupo sa bathtub at Tuma-NGO. "Young master, may jade merchant from Mian State recently, gusto niya akong kontakin para magnegosyo, yung hilaw na jade quintessence stone na gusto mo, hihilingin ko agad sa kanya na makipag-ugnayan sa Mian State Jade Merchant." Tuma-NGO si Alex Dixon at sinabing,
Sabihin mo muna sa kanya na dapat nating piliin ang pinakamahusay na jade quintessence, ang minimum budget natin ay 2 bilyon, para hindi niya ito mabayaran. Young master, don't worry, money is not a problem, I will surely settle this matter for you. Ibababa na sana ni Alex Dixon ang telepono nang biglang tumawag ulit si Sung Yulua. Young master, may gusto akong i-report sa iyo. Magsalita ka? Matagal na nag-alinlangan si Sung Yulua habang wala siyang magawa. Young master, hiniling mo sa akin na imbestigahan ang taong nasa likod ng pag-atake sa iyong biyenan, antique shop, nalaman ko na. Kabanata 275 Sinuta, dumilim ang mukha ni Alex Dixon. Noong nakaraan, si Xingming, ang boss ng Yuanming Hall, ay tina-target ang kanyang biyenan, ang sinaunang Garnet House ni Albert Lewis, ngunit hindi niya alam kung sino ang nasa likod nito. Napabuntong hininga si Sung Yulua at sinabing, ito ang tiyahin mo, Ms. Dixon Shenlan. Siya nga, nagtaas ng kilay si Alex Dixon, hindi siya nagulat, matagal na niyang nahulaan ang bagay na ito ay may kaugnayan kay Little Tita. Noong araw na nagkita sila ng kanyang tiyahin, nagkahiwalay sila sa hindi magandang usapan. Sa buong Jinling, ang tanging tao na may ganoong kayamanan at kapangyarihan, at ang taong gumawa nito upang hindi niya malaman kung sino ang nasa likod nito, ay malamang na ang Dixon family. Napabuntong hininga si Sung Yulua at sinabing, Young Master, mayroon akong isang bagay na hindi ko alam kung sasabihin ko ba o hindi. Sa totoo lang, si Miss Shenlan ay labis na nag-aalala sa iyo. Sa panahon na wala ka sa Jing City, tinulungan ka rin niya harapin ang mga bagay-bagay. Sa tingin ko, ito ay isang hindi pagkakaunawaan sa pagkakataong ito. Kumunat ang noo ni Alex Dixon at sinabing, alam ko ang sinasabi mo. Pero sinabi ko sa kanya na may dahilan para manatili ako sa Jinling, kapag tapos na ako sa aking negosyo, natural na babalik ako sa kabisera. Malapit nang bumalik ang iyong tiyuhin mula sa ibang bansa, kung babalik siya sa kabisera bago ka, hindi na muling magkakaroon ng kapayapaan ang pamilya Dixon, sabi ni Sung Yulua. Kung may kailangan akong gawin sa Young Master, mangyaring ipaalam sa akin. Alam ko, Tuma NGO si Alex Dixon sa malalim na boses. Bago ito, mayroon pa rin siyang pagdududa tungkol kay Sung Yulua, ngunit pagkatapos ng ilang pag-ikot ng pagsisiyasat, natitiyak niyang kakampi niya si Sung Yulua. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang maging magbantay dahil nagtatrabaho si Sung Yulua para sa pamilya Dixon, kung mahanap niya si Sung Yulua at may ibinunyag siya na hindi niya dapat, magdudulot ito ng gulo. Sa makatuwid, pansamantalang binalak ni Alex Dixon na ipaalam kay Sung Yulua ang tungkol sa kumpanya ng grupo sa Haicheng. Umalis si Alex Dixon sa mansyon at umuwi. Pagpasok pa lang niya ay narinig niya ang hindi nasisiyahang sigaw ng kanyang biyenang si Helena. Isang paso lang ng sirang bulaklak, magkano ang halaga nito? 4 na taon nang nag-freeload ang walang kabuluhang ito sa bahay ko. Bahala na ang pagtatapon nitong palayok ng mga sirang bulaklak. Gusto ko pang itapon ang basurang ito. Narinig ang boses ni Jane Lewis at pakiramdam niya ay walang magawa. Mom, that pot of flowers was planted by Alex himself. I told you not to touch it. Bakit hindi ka nakikinig? Hindi lumalabas ang basurang ito para kumita. Karapat-dapat din siyang magtanim ng mga bulaklak at damo sa bahay. Walang tao sa buong Jinling na mas inutil kaysa sa kanya. Mrs., bumalik na ako. Tumayo si Alex Dixon sa pintuan at mahinang sinabi. Nakatayo si Helena habang nasa bewang ang isang kamay at pinapagalitan siya ng malakas. Nang makita siyang pumasok ay agad itong nagalit at pinagalitan niya. Basura, kung maglakas loob kang magtanim ulit ng bulaklak sa bahay, babatukan kita ng palanggana ng bulaklak. Hindi siya natatakot na marinig siya ng basurang ito at wala siyang dapat ikatakot. Tapos ka na ba? Hindi nasisiyahang sabi ni Albert Lewis, may problema ang kumpanya ng anak ko, bakit hindi ka humihinto? Walang ganang itinikom ni Helena ang kanyang bibig, sinaman niya ng tingin si Alex Dixon at pumasok sa kwarto. Kumunat ang noo ni Alex Dixon at tumalikod para tanungin si Jane Lewis, anong nangyari sa kumpanya? Wala naman, umiwas ng tingin si Jane Lewis at mukhang haggard. Hinawakan ni Alex Dixon ang magkabilang balikat niya at hindi siya hinayaang makatakas, tinitigan niya ang mukha nito at nagtanong, ano ba talaga ang nangyari, sabihin mo sa akin.
Sa oras na ito, bumuntong hininga si Jane Lewis at hinimas ang kanyang mga templo. She said, since last week, sunod-sunod na nag-withdraw ng contract ang mga clients na nakipag-collaborate sa company. Ngayon, umalis na rin ang huling client, hahayaan ko munang magkaroon ng pansamantalang bakasyon ang mga empleyado ng kumpanya. Nakaalis na lahat ng kliyente, hindi makapaniwala si Alex Dixon. Personal niyang tinawagan ang isang bahagi ng mga kliyenteng nagtatrabaho sa kumpanya. Ang ilang mga kumpanya ay handang isuko ang kanilang mga kita upang pasayahin siya. Gusto nilang bawiin ang pagkakataong magtrabaho sa Chingyang Company. Imposibleng umalis ang mga taong ito ng ganoon lang. Talaga, wala ni isang customer na natitira. Si Jane Lewis ay wala ring magawa. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Anyway, the company is currently in a state of loss. Habang nagsasalita siya, nag-alinlangan siya saglit at itinago pa rin ang katotohanan na dumating si Su Ching-cheng sa kumpanya. Hindi rin niya alam kung sunod-sunod na tinapos ng mga kliyente ang kanilang mga kontrata, o kung may kaugnayan ito kay Su Ching-cheng. Bago malinaw na inimbestigahan ang bagay, ayaw ni Jane Lewis na random na IP ng bagay na ito kay Su Ching-cheng. Bukod dito, mayroon din siyang nakatagong puwersa sa kanyang mga buto, na gustong makipagkumpitensya kay Su Ching-cheng. Hindi kaya pagkatapos umalis sa mga tao ni Su Ching-cheng, siya, si Jane Lewis, ay hindi na ito magagawa. Kumunat ang noo ni Alex Dixon, si Jane Lewis ay hindi mukhang nagsisinungaling, ngunit bakit nangyari ang ganoong bagay sa kumpanya? Matapos maligo si Jane Lewis, tinawagan niya si Wang Lexio. Isang kliyente mula sa Chingyang Company ang nag-terminate ng kanyang kontrata. Ano ang nangyari? Si Wang Lexio ay mukhang maiiyak na siya. Sabi niya sa nanginginig na boses, Boss Dixon, nag-uulat ako sa iyo. Sinuri ko rin, ang mga kumpanyang yun ay nakatanggap ng mga kahilingan mula sa mga pangunahing shareholder o malalaking kliyente na huwag makipagtulungan sa Chingyang, kung hindi, kakanselahin nila ang kanilang sosyo at hindi kailanman pipirma ng kontrata. Hindi sila ng ahas na sumuway. May ganun ba? Lalong sumimangot si Alex Dixon, malungkot ang mukha. Walang magawang sinabi ni Wang Lexio, kung sino ang nagbanta sa kanila. Alam ko lang na galing sila sa Jing City. Jing City, bumilis ang tibok ng puso ni Alex Dixon. Baka si Little Tita Dixon Shendlan na naman, ibinaba niya ang telepono ng may malungkot na ekspresyon at halos sigurado sa kanyang puso. Bukod kay Little Tita, sino pa ba ang magkakaroon ng ganoong kakayahan na magbanta sa napakaraming kumpanya ng sabay-sabay at putulin ang partnership sa Chingyang? Dapat ay siya. Nag-aapoy sa galit ang puso ni Alex Dixon, binuksan niya ang pinto at lumabas. Binalaan na niya si Dixon Shendlan, ngunit paulit-ulit nitong hinawakan ang kanyang ilalim, hindi na niya kayang tiisin. Nanggaling sa likuran ang sobrang galit na pagbulyaw ni Helena. Where are you going so late night? Maghahanap ka ba ng babae sa labas? Hindi siya pinansin ni Alex Dixon, sumakay siya sa shared bike at sumakay papunta sa Sheraton Hotel. Pupunta siya sa Dongchuan bukas, kaya kailangan niyang bigyan ng babala si Dixon Shendlan, kung hindi, kapag wala siya, siguradong manggugulo na naman ang maliit niyang tiyahin. Itong basura, how dare he ignore me? Kanino niya ipapakita ang mukha niya? Hindi napigilan ni Helena si Alex Dixon at sa sobrang galit ay tumalon-talon siya. Hinayla niya si Albert Lewis at sinabing, bilisan mong lumabas at tingnan mo, sa kalagitnaan ng gabi, ang basurang ito ay sumusulpot pa rin, baka naghahanap siya ng manliligaw. Hindi ka ba nagsasawa sa sobrang pag-aalaga sa buong araw? Si Albert Lewis ay labis na nalungkot, tinapon mo ang mga bulaklak ni Alex, hindi ba siya pwedeng lumabas at magpahinga? 4 na taon na siyang pinagalitan at hindi pa rin naglakas loob na magbitaw ng salita. What's the point of letting go? Galit na galit si Helena kaya napag-alitan siya. Kung hindi ka pupunta, susundan kita. Kapag nahuli ko siya at may kasama siyang babae, hahayaan ko siyang hiwa-hiwalayan ng anak ko bukas. Pagkasabi noon ay kinuha ni Helena ang susi ng electric scooter at galit na sinundan nito palabas. Gusto niyang makita kung saan pupunta si Alex Dixon. Kung mahuling manloloko siya sa kama, ito na ang tamang panahon para kunin ang ebidensya at payag ang lumabas ng bahay. Sa ganitong paraan, hindi lamang sa kanya ang mansyon,
kundi hahayaan din niya ang kanyang anak na makahanap ng ibang mayaman na mapapangasawa. Sumakay si Alex Dixon sa kanyang bisikleta hanggang sa Sheraton Hotel. Naglakad siya papasok na may maliit na hakbang. Agad na humarang sa daan ang mga bodyguard sa magkabilang gilid ng corridor. "Young Master Dixon, inutusan ka ni Miss Shendla na huwag pumasok." "Mawala ka," malamig na sabi ni Alex Dixon. Ang mga bodyguard ay parang bakal na pader, na nakaharap sa harapan nila nang hindi gumagalaw. Napasulyap si Alex Dixon sa kanila, tapos biglang nagtaas ng kamao at sinuntok. Bang bang bang, pagkaraan ng ilang mahinang tunog, sunod-sunod na bumagsak ang mga bodyguard sa lupa. Madilim ang mukha ni Alex Dixon, nilampasan niya ang mga bodyguard at sinipa ang pinto sa dulo ng corridor. Boom, ang kahoy na pinto ay nabasag sa mga piraso, nabalot ng malamig na hangin ang buong katawan niya habang naglalakad papunta sa sala. Sa unang tingin, nakita niya si Dixon Shendla na nakasuot ng itim na evening gown, nakasandal sa bintana, na may hawak na mahaba at manipis na sigarilyo. Kalmado ang ekspresyon nito na parabang inaasahan na lalapit siya. Abangan ang susunod na kabanata.